Atin pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos at salamat po sa Lord sapagkat sa likod po ng maraming mga pagsubukan ngayon, maraming mga trahedya na mga nangyayari sa ating bansa ay nandun pa rin yung pag-iingat po ni Lord po sa atin. Amen po? Kaya po rin po ang ating Panginoon. Kaya dapat po natin siyang pasalamatan. Dapat po natin siyang bigyan ng karangalan po sa ating mga buhay. Ngayon po ay basahin ko po sa inyo ang pinakahuling saknong ng ating binasa kanina. Romans chapter 6 verse 23. Sabi po dito ni Lord sa pagitan po ni Pablo, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." So, ang paksa natin ngayong umaga ay may kinalaman po sa tinatawag po na the wages of sin is death. Ngunit, ang ating po conclusion, ang conclusion po natin ay, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay? Siyempre, kung meron kang tinuturo, meron talagang conclusion po yun, no? Kaya dito po ay dapat po natin makita na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Kaya kung atin pong makita sa ibang bansa, di po ba? Pagka ikaw ay nalitis at napatunayan ng kasala, ano po yung kapalit? Buhay. Di po ba? Sa ibang bansa po yun kasi meron po silang death penalty, no? Meron silang kung pagka nagkasala ka na matindi, ang kapalit noon ay buhay. Okay? Pero sa atin, dito sa Pilipinas, ay wala po yung batas ngayon na umiiral. Okay? Kaya dagsa po yung mga kriminal, dagsa yung mga masasamang tao ngayon kasi wala po tayong batas po na gano'n. Okay? So ngayon po ay atin naman pag-aralan ang tungkol po sa related po ito sa tinatawag po na the wages of sin is death. Ito po yung araw po ng mga patay. Tama ba? Kailan po ba nila sineselebrate po ito? Kailan po? November 1. O di po ba? Araw ng mga patay, tinatawag po nila na All Saints Day o All Souls Day, no? Bakit po? Sapagkat ang paniniwala po ng mga ito, ng paganong paniniwala, sabi po nila ay All Saints Day is a day of souls in purgatory. No? Nandun kasi daw sa purgatorio ang kaluluwa. Okay? Pag sabing purgatory, ibig sabihin po, sa kalagitnaan ng langit at saka ng lupa. Sa kalagitnaan, ibig sabihin, nandoon na po yan. Di ba? Ito po yung katuruan ng ating pinanggalingan po, no? At ito po ay hindi lamang po ito tinatawag po na purgatory, kundi ito din po ay ginagawa din po nila ito, yung tinatawag po na pagdadasal. No? Kaya ang pagdadasal nila, napakarami. No? Pagdadasal. Pagka daw maraming kasalanan ng tao, kailangan ang dasal marami, matagal. Para mahango ang kaluluwa mula sa purgatorio patungo sa langit. Okay? Para ba ang kalalabasan, silang gumagawa ng paraan para ang tao mapunta sa langit. Tama po? Kasi ginagawa nila, nagdadasal sila, no? At mahaba po yung tinatawag po na, ano pong tawag doon? Para sila magdasal, yung mga binog-binog, rosaryo, no? Ganon po sila. Ganon din po tayo dati, hindi pa po tayo pinalaya po ng ating Panginoon. Okay? So, ang iba naman ay ang ginagawa, pagka sila ay pupunta ng sementeryo, doon po sila pinapanalangin po nila. No? Ang
iba naman nananamantala, no? Pagka naghanap naman gusto manalangin, nagpipresenta pero may bayad. Di ba? Totoo po ba yun? May bayad? Pag nananalangin sa sementeryo, meron po. No? Okay? So, ginawa na po negosyo. Okay? Ngayon, pagpunta po sa sementeryo, ano pong ginagawa? Siyempre, nagtitirik po ng kandila po yun. Tama po? Tirik po ng kandila at mag-alay ng bulaklak. Hindi po ba? Ang mahal ng bulaklak ngayon eh. No? Napakamahal po ng bulaklak. Ang ibili natin ng bulaklak, ibili na lang natin ang ulam. No? Kasi ang bulaklak, malalanta lang po yan, nandun na sayang lang, no? Yung pera, sayang lang yung gastos mo roon. Kasi wala naman po talaga epekto po yun eh. Tama po? Wala na siya dyan. Wala po epekto yan. Hindi naman talaga yan ma-recognize na. Hindi naman talaga yung acknowledge na ng patay. Kasi wala na po yun eh, no? Okay? So, ano pa po ang mga ginagawa sa mga mga kapatid? No? Noon, nung hindi pa binawal ang sa sementeryo, ano pong ginagawa na? Nagsisiinuman, nagkakasayahan. Tama po? Okay? Kasi piyesta nga daw ng mga patay eh. Okay? So, ang totoo niyan, nagpipiesta buhay, hindi patay, kasi hindi naman umiinom ng patay. Tama po? Hindi naman ako makain. Mas matindi yung aking nanay pagka November 1 noon. Nagluluto po yan ng mga kakanin. Okay? Nagluluto po yan. Tapos ang ginawa niya, naglalagay siya sa altar. Hinahain po niya. Sabi pa niya sa kanyang tatay at nanay, tatay, nanay, andyan na, kain na kayo. Paano kakainin ng patayan? Tama ba? Na-experience ba yun? Kami po na-experience po namin yan nung kami ay sa dati pa. Pero salamat sa Diyos, yung mga bagay pala na yan, ay hindi pala totoo po yan. Mga tradisyon po yan, mga katuruan po yan ng pagano, na hindi po natin dapat sundin o paniwalaan. Kasi ang kanilang paniniwala o ang kanilang tradisyon, matindi. Ano pa po yung mga tradisyon nila? Bawal masugatan pagka Biyernes Santo. Di ba totoo po yan? Bakit? Kasi hindi gagaling ang sugat. Meron mo na tradisyon na yon? Di po ba? Okay? Sino ang nakakaranas noon? Na gano'n ang paniniwala? Ako lang pala ang pinakamatanda. Ako pala ang pinakauna. Okay? Kaya nanay, naranasan niyo po? Yun. Naranasan po yan. Nakakapatid. Okay? Ano pa po ang binabawal? No? Ano pa po binabawal? Binabawal pa po yung tinatawag na bawal magbiyahe kapag ka Biyernes Santo. Anong dahilan? Dahil daw pag Biyernes Santo ka bumiyahe, matakaw sa aksidente. Okay? Para bagang nilalagay na nila sa kamay nila yung mga mangyayari. Tama po? Bawal maligo dahil patay ang Diyos. Tingnan niyo po. Bawal maligo dahil patay ang Diyos. Paano naman kung mabaho ka na? Di ba? Di ka pa rin maliligo. Dahil patay ang Diyos. Di ba? Paano kung naglilimahid ka na? Di ba? So, mali po. Yan pong mga katuruan po na yan, katuruan po yan ng mga pagano, mga tradisyon na hindi po natin dapat sundin sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, tinatawag tayo na separatist. Bakit? Hindi tayo talaga nakikiayon dyan sa mga bagay na yan. Tama po? Kasi ayaw po ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay winawarningan po ni Lord. No? Winawarningan po ni Lord at basahin po natin aklat po ng Mark chapter 7. Si Lord po mismo ang nagsalita po dito mga kapatid. Nagsabi po niya sa Mark chapter 7 verse 9. Okay? Sabi po dito, Mark chapter 7 verse 9.
Sabi dito ni Lord, and He said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Tingnan niyo po, no? So, dito nakita ho natin na sinabi po ng ating Panginoon sa mga pagano during the time na lubos nilang tinatanggihan ang kautusan ng Diyos upang matupad nila ang tinatawag na tradisyon. Umiiwas po sila sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang gusto nilang gawin yung kanilang tradisyon. Ano po bang mahalaga? Tradisyon na kautusan ng tao o kautusan ng Diyos para sa atin? Ano pong mahalaga? Utos ng tao o utos ng Diyos? Utos ng Diyos. Anong mahalaga? Doktrina ng tao o doktrina ng Diyos? Doktrina ng Diyos. Diba? So malinaw po yun. Ano mo pong sabi dito mga kapatid sa verse 13? No? Talon po tayo sa verse 13. Ang sabi dito, making the word of God of none effect through your tradition. So, ginagawa daw ang salita ng Diyos na walang bisa sa pamamagitan ng tradisyon. Alam din nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila ginagawa dahil sa kanilang tradisyon. Walang bisa sa kanila ang salita ng Diyos dahil sa kanilang tradisyon. Ibig sabihin, binabypass lang nila ang salita ng Diyos dahil gusto nilang gawin ang kanilang sariling tradisyon. Okay? Ano pa po yung warning ng ating Panginoon? Basahin po natin sa Colossians chapter 2. No? Colossians chapter 2 verse 8. Meron po ditong binabanggit ang ating Panginoon. Pinapag-ingat po tayo mga kapatid. No? Sabi po dito sa Colossians chapter 2 verse 8. Beware, mag-ingat. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men. Mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang paninilang ayon sa tradisyon ng mga tao. Pagsabi po na mag-ingat, di po ba pinalalahanan po tayo ni Lord? Tama ba? Pagsabi mag-ingat, dapat maging aware po tayo kasi hindi po talaga yan totoo yung mga tradisyon, no? Ng mga tinuturo ngayon ng mga nasa reliyon, tinuturo ng mga tao. Ang sabi pa po dito mga kapatid ng ating Panginoon, after the rudiments of the world, no? Ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. Ito po kasi aral po ng sanlibutan. Amen? Aral po ito kasi ng tao. At ang sabi ko dito, malinaw, and not after Christ. At hindi po ito aral ni Kristo o hindi po ito ayon sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya po, mga kapatid, di bali na po sila magalit sa atin, huwag lang po magalit ang Diyos. Amen po? Kasi mahirap po pag magalit ng Diyos sa atin, mga kapatid. Okay? Hayaan natin ang galit ng tao, okay lang yan. Di po ba? Lilipas lang po yan. Ang masaklap dyan, yung galit ng Diyos na ipataw sa atin kapag hindi natin itong sundin ang mga aral o mga salita ng Panginoon na tayo po ay binigyan ng warning, mga kapatid. Okay? So malinaw po yun, mga minamahal. Kaya mahalaga na ang salita po ng Diyos ay lagi po nating mapakinggan, no? Sa atin pong paglilingkod nilo. Tandaan po natin, related po ito sa ating paksa, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon po, there are 5 kinds of death in the Bible. Meron po tayong, dapat alamin po natin na meron pong
5 klaseng kamatayan sa Biblia. Akala natin isang klase lang kamatayan ng tao. No? Kamatay ka na, wala na. Okay na yon. Ay hindi po, mga kapatid. Dapat ay malawak po ang ating pagkaalam tungkol po sa tinatawag po na death o kamatayan po, no, ng isang tao. So there are 5 kinds of death in the Bible. Now, number 1, death of the body. Death of the body. Okay? At alam po natin, walang duda na ang tao talaga mamamatay. Right? Totoo po ba yun? Mamamatay ba talaga yung tao? Mamamatay. Ayon po yan, syempre, sa katakdaan po ng ating Panginoon. Okay? At bukod doon, na bagamat po ang Diyos ay merong katakdaan, syempre tayo bilang sarili natin, dapat alagaan din po natin. Tama po? Kasi binigay po ni Lord sa atin ito Tayo kasi ang steward. Hindi lamang po buhay natin, kundi lahat ng mga bagay na sa buhay natin. Okay? Kaya dapat po natin itong iingatan. Kaya po tinuturuan tayo ni Lord kung paanong ingatan ang buhay na ito. Sapagkat ang Diyos ang siyang naglikha sa atin. Basahin po natin mga kapatid, Genesis chapter 1, verse 7. Okay? Tandaan po natin, hindi lamang po tayo lumitaw dito sa mundo, kundi tayo ay, ang pinanggalingan po ng ninunuho natin, ginawa po sila ng Diyos. Hindi po tayo galing sa unggoy. Huwag tayo maniwala kay, sino ba yon? Yung scientist? Si Einstein ba yon? Sino po yon? Ang isang mga scientist na nagtuturo? No? O doon na lang kay Ernie Baron, huwag tayo maniwala. Diba? Okay? Hindi po tayo galing sa unggoy. Papayag ba tayo na galing sa unggoy? Ang gwapo natin at maganda tayo, di ba? Okay? So, basahin po natin Genesis chapter 1, verse 27. So, God created man in His own image. In the image of God, created He him, male and female, created He them. So, malinaw po yan, mga kapatid. Na tayo po'y nilalang ng Diyos, o nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Pag sinabi yung larawan, hindi ito physical na mukha. Hindi yun. Ano ang ibig sabihin ng larawan? Pag sabi yung larawan, ibig sabihin yung image po dito, image of His righteousness. No? Larawan ng kanyang katwiran. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. Bakit? Kasi ang Diyos, Espiritu, nakita ba nila ang Diyos during the time? Noong sila po inilikha? O nagsasalita lang si Lord sa kanila na Espiritu? Espiritu po ang Diyos Nagsasalita lang siya, pero Espiritu siya. Narinig lang nila ang tinig ng Diyos, pero hindi naman nila nakita, mga kapatid. Okay, during the time, yung Ama na naglikha sa atin. So, ano pa bang sabi dito, mga kapatid, sa Genesis chapter 2, verse 7? Sabi po dito, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Tingnan niyo po. Malinaw na nilalang tayo ng Panginoong Diyos, nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Kaya tayo po'y galing sa lupa. Tama po? Kaya kinakain natin galing din sa lupa. Ang tao babalik sa lupa. O tingnan niyo po, mga kapatid. No? Di ba? Napakabuti po ng Diyos. Pagka yung makita yung kanyang paglikha po sa atin, pagkaloob sa atin ng kanyang mga blessings, okay? Yun po yung kalagayan natin, mga kapatid.
Kaya ano pa po sabi dito? Malinaw na at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Hiningahan pala tayo ni Lord, pinorma tayo ni Lord, tapos hiningahan ang ating mga ilong. Kaya dito tayo nakahinga ngayon sa ating ilong. Amen po? Okay? Wala tayong pakialam kung ang ilong ay parang luya o anuman, basta ilong. Di ba ba? Matangos man yan, ang ilong na yan. O, yan, ang ilong na yan, flat na flat yung ilong na yan. No, ang mahalaga, tayo po ay hiningahan ng Diyos sa atin pong mga ilong. Kaya ang sabi ko dito, ituloy natin mga kapatid, ano pa pong sabi po ng ating Panginoon? At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya ito na po tayo ngayon. Tama po? Kaya ang tao merong kaluluwa. Okay? Kung atin pag-aralan ng malalim, yung spirit and soul ay iisa lang, mga kapatid. Kung laliman natin pag-aaral, iisa lang siya, nandoon ng lahat, mga minamahal. Okay? Kaya, tingnan natin kung paano ito. Habang nabubuhay ang tao, ano po ba ang sabi ng ating Panginoon? Genesis chapter 3, verse 19. Ano po ba mangyayari sa tao, mga kapatid? Sabi po dito, sa Genesis chapter 3, verse 19, in the sweat of thy face shall thou eat bread till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto the dust shall thou return. Tingnan niyo po, saan daw babalik ang tao? Sa lupa. Kasi doon tayo nang gagaling eh. Tama po? So, ibig sabihin, malinaw, ang buhay natin, galing sa Diyos. Amen po? Okay? Sabi ng pilosopo, hindi, galing sa nanay ko. Ang nanay natin, kinakasangkapan ng po ni Lord. Tandaan po natin yan. Amen po? Para tayo mabuhay. Ngayon, ang tanong ito, bago ka napunta dito sa mundo, alam mo po ba na ikaw yon? Di ba hindi naman? Sino ang nakakalam na ikaw yon? Si Lord, ang Diyos ang nakakalam na ikaw yon. Before the foundation of the world, wala pa po tayo, mga kapatid. At saka hindi natin gusto na mapunta tayo dito sa mundo. Sino may gusto? Si Lord. Bakit? Merong dakilang layunin ang Diyos. Amen po? Meron siyang dakilang layunin, mga kapatid. Yung nais niya, ang gusto niyang masunod o mangyari sa atin. Kaya ano pa bang sabi dito, mga kapatid? Sa aklat po ng Ecclesiastes. Okay? Ecclesiastes. Katabi po ito ng Proverbs. Chapter 12, verse 7. Ano sabi? Okay? Sabi nito, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God. So malinaw, no? Na ang katawan pala natin babalik sa alabok at ang ating espiritu o kaluluwa ay babalik sa Panginoon. Kukunin po yan ng Panginoon. Kaya, yung tinatawag po na death, ibig sabihin ay separation. No? Separation from the spirit. No, ang paghiwalay sa espiritu o kaluluwa ng isang tao. Kaya pagka tingnan niyo po, pagkapatay na, walang pakiramdam. Tama? May pakiramdam ba patay? Baka tumakbo tayo. Wala na po. Kahit man anong gawin mo dyan, wala na pong pakiramdam po yan. Bakit? Kasi po hiwalay na ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Okay? Nandoon na po sa Lord. Bumalik na po sa Diyos. Bakit bumalik sa Diyos ang espiritu? Kasi ang nagbigay po noon ay ang Diyos. Tama?
hiningahan tayo ng Panginoon para magiging isang kaluluwang buhay. Okay? So, kung ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may karapatan na kumuha. Tama? Ang Diyos po lahat, mga kapatid. Walang-wala po tayo kung wala po ang Diyos sa buhay po natin. Kaya ang sabi po dito ni Pablo sa 1 Timothy, basahin po natin, yung 1 Timothy, mga kapatid, okay? 1 Timothy, chapter 6, verse 7, no? Kaya nga po ang buhay po natin ay dapat po maging relax lang sa Panginoon sapagkat alam po ng Diyos yun. Sabi po dito, sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Sapagkat tayo daw ay walang anumang dinala sa sanglibutan ito, at ito ay tiyak na wala tayong anumang madadalang palabas. Pag sabing palabas, hindi ho sa labas ng bahay. Pag sabing palabas, pag tayo ay namamatay, okay? Wala tayong madadala. Di po ba? Kahit sinong mayaman dyan, mga kapatid, kahit sinong tao dyan kilala, may-ari man siya ng buong Pilipinas, wala rin po siyang madala. Di kahit anuman, mga kapatid. Bakit? Sapagkat lumabas siya sa tiyan ng kanyang ina ay wala ring dala. Oh. Sabi ni nanay, hublas. Diba? Alam niyo pa bang hublas? Ang hublas parang hopeless. Yung hopeless, ibig sabihin, ay walang suot. Yun po yun. Okay? Hubad. Yun po yung hopeless. Di ba? So, lahat tayo, galing sa nanay natin, lahat tayo ay hopeless. Di ba? O hubad. Wala tayong dala. May nakita ba tayo na bagong panganak, nagdayaper na agad? Di ba? Wala naman po Kita ba natin pagka pinanganak, may ano na agad, may lampin ng harina? Di ba? Wala naman Di ba? Kasi ang supot ng harina dati, yun pong ginagawang lampin ng walang pambili. Di ba? Katulad namin noon, mahirap lang. No? Kaya mapalad yung mga tao ngayon, mga bagong henerasyon. Di ba? Nakapampers pa. No? Di ba? O, naipanganak pa sa aircon sa ospital. Di ba? Kaya mapalad yung mga tao ngayon. Noon, ako, pahirapan po, mga kapatid. Di ba? Kaya po, yan po ang nakita ho natin sa 5 klaseng kamatayan ng isang tao, death of the body. Whether you like it or not, tayo po ay mamamatay dito po sa mundo. Tama? Ang ating katawan ay babalik sa alabok at ang espiritu ay babalik sa Panginoon. Okay? Now, number 2, death in trespasses and sins. No? Or spiritual death. Spiritual death. Buhay ka, pero ang espiritu mo patay. Ano ibig sabihin ng patay, pastor? Ibig sabihin patay tungkol sa mga bagay na espiritual. Bagay na mga espiritual. Ano po yung mga bagay na espiritual? Mga kautusan ng Diyos. Mga salita ng Diyos. Tama? Pag sabing patay, wala kang response doon. Hindi mo alam, hindi mo maintindihan, hindi mo mabigyan ng atensyon ang mga bagay na espiritual kasi patay po espiritual ang tao. Kailan po yun nangyari? Noong nagkasala si Adan at saka si Eva. Doon po nagsimula po yung mga kapatid. Kaya nung sabi po ng Romans chapter 5,
verse 12. No, basahin po natin. Romans chapter 5, verse 12. Sabi po dito, wherefore, as by one man, sinong one man? Si Adan. Sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Tingnan niyo po, malinaw po, na ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, ito po yung tinatawag na spiritual death. No? Spiritual death o death in trespasses and sins. So buhay tayo, pero patay ang ating espiritu noon tungkol sa paglilingkod sa Lord. Tungkol sa mga salita ng ating Panginoon. Sa madaling salita, tayo ay ignorante ng mga bagay na spiritual. Kasi nasa natural man tayo eh. Nasa natural man. Nabagamat ikaw ay meron kang free will sa paggawa mo ng mga bagay hindi tungkol sa Panginoon, pero ikaw ay walang free will doon sa paggawa tungkol sa gawain po ng Diyos. Tama po? Nakuha niyo ba ibig sabihin? Okay? Natural man na nakapagtrabaho ka, nakapagbigay ka, kasi yun ang natural man ng tao eh. Okay? Nakagagalaw ka, pero ang spiritual mo, yung iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala sa Diyos, spiritual na bagay, patay. Because of sin. Okay? Because of sin. Kaya sabi dito sa aklat po ng Ephesians chapter 2, verse 1. Okay? Sino ang bumuhay sa atin na ito'y naging ganito tayo ngayon, mga kapatid? Sabi dito, Ephesians chapter 2, verse 1, and you hath he who weakened. Sinong he? Ang ating Diyos. No? At kayo na mga patay sa mga paglabag at mga kasalanan ay binuhay niya. And you hath not quickened who were dead in trespasses and sins. So, ang bumuhay sa atin ng Diyos. Amen po? Ang nagligtas sa atin ng Diyos, ang nagtupo sa atin ng Diyos, ang pumili sa atin before the foundation of the Lord, ang Diyos. Ang nag-born again sa atin, ang Diyos. Ang nagbigay sa atin ng matuwid na pamumuhay, ng pagbabago sa buhay natin, ang Diyos. Okay? So malinaw po yan mga kapatid. Death in trespasses and sin. Tandaan po natin, a dead person cannot believe the Word of God. Ang patay na tao, spiritual, syempre, hindi po yan siya makasampalataya. Kasi patay siya eh. Tama po? Para bagang physical din, pag patay ang physical, hindi po yan makarinig. Tama? Hindi po yan makakaramdam. Bakit? Patay eh. Ganon din ang buhay spiritual ng isang tao. Okay? Kaya maraming tao nagsisilakad yan, nabubuhay, gumagala, pero marami patay spiritual. Okay? Para bagang zombies ang kalalabasan. Buhay sila pero patay. Okay? So, ano pa po mga kapatid? Hindi lamang po ang tao ay hindi pananampalataya, siya din po ay hindi makatanggap. No? A dead person cannot receive. Ano po yung tanggapin niya? Salita ng Diyos. A dead person cannot accept the Word of God. A dead person cannot respond the Word of God. Wala kang response kasi patay ka. Kaya salamat sa Diyos, tayo po ay binuhay ng Panginoon. Amen? Ang kalagayan nating patay spiritual ay binuhay po ng ating Diyos. A dead person
whether it be physical or spiritual, hath no freedom to choose. Totoo po ba yan? Wala siyang kalayaang mamili. Yung patay physical, ganon din. Ang patay spiritual, ganon din. No free will in terms of spiritual things. No, wala po siyang free will, mga kapatid. Okay? Kaya, anong resulta sa buhay po ng isang tao? Mga kapatid, Romans chapter 3. Anong sabi po? Basahin natin ang Romans chapter 3, verse 10. As it is written, there is none righteous, no, not one. No? Gaya ng susulat, sabi ni Pablo, walang sinumang matuwid, wala ni kahit isa. Wala akong matuwid sa atin. Bakit? Nagkasala tayo natin. Pag sabing all without exemption. Amen? Nakasala tayo lahat-lahat. Sino man yan? Presidente na yan. Kasama lahat yan. Di po ba? Yun po tinatawag na all without exemption. Now, verse 11. There is none that understandeth. No? Walang sino man na nakakaunawa tungkol sa Panginoon na tinutukoy po dito. Ano pa? There is none that seeketh after God. Tingnan niyo po. No? Walang sino man na naghahanap sa Diyos. Kailan po natin hanap ang Diyos? Nung tayo po ay binuhay. Tama? Nung tayo po ay binuhay mula sa patay espiritual. Nung tayo po ay tinubos. Nung tayo niligtas. Kaya tayo ay naghanap na sa ating Panginoon. Kaya tayo gusto na natin paglingkuran yung Diyos. Kasi po, tayo po ay binuhay na ng ating Panginoon. So, dati, wala po talaga yan. Wala po talaga. Okay? Kaya mapalad yung mga mga nasa sinapupunan. Pagka ba ang isang bata sa sinapupunan, buhay na po ba yun? Buhay na po ba sa tiyan ng ina? Buhay. Pag buhay, kaya po yan i-born again ni Lord. Amen po? Kaya tingnan niyo po, may mga taong naglilingkod sa Diyos ngayon sapagkat nasa tiyan pa lang ng nanay niya, binorn again na siya ng Diyos. Okay? Mga kapatid. Kaya, mapalad po yung kinagisna na naglilingkod sa Lord. Tama? Okay? So tayo, ang naranasan natin dati, napunta pa tayo sa mga mali na mga tradisyon o mga ginagawa during the time. Kaya salamat po sa Diyos, tayo po ay hinangok po ng Panginoon doon. So walang nakakahanap sa Panginoon. Walang naghahanap sa Kanya talaga, di kahit isa. Okay? Kaya lang na natin hinahanap ang katwiran ng Diyos ngayon dahil po tayo po ay na-born again na, dahil tayo po ay binuhay na ng ating Panginoon. Verse 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not the one. Wala hong gumagawa na mabuti sa atin. Wala ni kahit isa. In the sight of God po yun, mga kapatid. Kasi iba po ang tingin ng tao kaysa tingin ng Diyos. Tama po? Hindi po parehas yan, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord sa Isaiah, my thoughts are not your thoughts. Tama po na pag-aralan ng nakaraan? And my ways are your ways. Ang kaisipan ko, hindi nyo kaisipan. At ang daan niya, hindi ko daan. So, iba po yun, mga kapatid. Okay? So, malinaw, death in trespasses and sins. Natutoo nga lang po, mga kapatid, yung ating carnal mind ay pakipaglaban pala yun sa Diyos nung wala pa tayo sa Lord. Basahin po natin. Romans chapter 8, verse 7. Sabi dito ni Paul, because the carnal mind is
enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Dahil ang makalamang pag-isip ay pakipag-away laban sa Diyos, sapagkat ito ay hindi nagpapasakop sa batas ng Diyos ni tunay na hindi maaari. Yun pong kalagayan natin dati. Yung ating natural man, mga kapatid, hindi yung talaga nagpapasakop sa Lord. Maliban na tayo po ay binuhay ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, anong sabi dito? But natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Datapat hindi tinatanggap ng likas na tao. Yung natural man, yung pagkatao natin noon, hindi natanggap ang mga bagay na Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi patay tayo. Spiritual. Because of sin. Pero salamat sa Diyos, dahil po tayo niligtas ng Panginoon doon. At ang sabi pa po dito, for they are foolishness unto Him. Malinaw po. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. No? Neither can we know them because they are spiritually discerned. Hindi niya maaaring malaman ang mga ito. Ano pong malaman niya mga ito? Yung mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito ay nalalaman ng spiritual. Tingnan niyo po mga kapatid. Yung pusa, pagka nagsalita ang pusa, naintindihan ba ng tao? Hindi. Pero sino nakaintindi? Kapwa niya pusa. Totoo ba yan? Totoo ba yan, kapatid? Naintindihan niya ng kapwa pusa. Okay? Yung baka, wow. Naintindihan mo ba ng tao kung anong kailangan? Hindi. Ang nakaintindi, ang kapwa niya baka. Okay? So malinaw po mga kapatid. Yung na binuhay sa Espiritu, sino nakaintindi sa Kanya? Ang mga bagay na spiritual. Tama? Ang Diyos. Ang mga bagay na spiritual ng Diyos, naintindihan mo yun. Bakit? Kasi pinanganak ka sa Espiritu, kasi binuhay ang patay mong Espiritu sa harapan ng Diyos. Kaya nandun na ngayon ang iyong pagkaunawa, pagkaintindi, pagkagusto na makinggan ang mga aral po ng ating Panginoon. So malinaw po yun. Death and trespasses and sins or spiritual death. Number 3, yung tinatawag po na eternal death. Meron pa palang eternal death or second death. Okay? Second death. Okay? Ano po yun? Yung tao na hindi ligtas, mapunta po sa tinatawag na lake of fire. Dagat-dagatang apoy. That is the second death. Tinutukoy ng banal na kasulatan. Sabi dito, the eternal separation of the unsaved people. Tingnan niyo po. Unsaved people. Mga hindi ligtas. Dito po sila mapunta. Mga kapatid. Revelation chapter 20 verse 14. Ano sabi po dito? Basahin po natin. Revelation chapter 20. Okay? Verse 14. Sabi po dito, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Pero ito po ay mangyari ito sa pagdating na po ng ating Panginoon. Amen po? Next, ano pa pong sabi dito mga kapatid? Revelation chapter 21 verse 8.
Sabi po dito, Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ba? May mga tao pala ito na napapahamak na po, mga kapatid. Malinaw, ito po kanilang mga ginagawa. Ang kanilang mga ginagawa ay sila po ay matatakutin. Okay? Matatakutin po sila. Okay? At sila po ay mga hindi nananampalataya. Mga kasuklam-suklam ang kanilang mga ginagawa. No? At mga mamatay tao. At mga mapakiapid. At mga mangkukulam. Tingnan niyo po, pati mangkukulam kasama. Okay? Kaya mga mangkukulam dyan, delikado kayo sa Lord. Okay? Sa atin po ba, natatablan pa po ba tayo ng kulang? Hindi na, bakit? Naka-Lord po tayo. Tama po? Well protected po tayo ng ating Diyos. Okay? Kahit man anong gawin nila, hindi po yan tatalab. At mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. O tingnan niyo po, mga kapatid. At lahat ng mga sinungaling. No? Lahat ng mga sinungaling. Kaya nga, sinasabi natin, liars go to hell. Lahat ng mga sinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Diba? Katulad sa kausap ko kanina, magbibigay daw pero hindi naman. Okay? Ay matatamo ang kanilang bahagi sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yung judgment na po ito ni Lord, mga kapatid. So malinaw, meron tinatawag na eternal death or second death, mga kapatid. 2 Thessalonians, basahin po natin. Chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1. Okay. Verse 7. Sabi dito, sa wikang Tagalog at sa inyo na nabagabag ay magpahingang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay dapat na maihiyag mula sa langit kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel. Sa pagdating po ng Panginoon ito, mga kapatid, na naglalagablab na apoy ay maghihiganti sa kanila na hindi nakakakilala sa Diyos. Biro mo na yan, mga kapatid, no? Ano pa? At hindi tumatalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Gaganti po yung nagniningas, naglalagablab na apoy. Sabi po ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, na maparurusahan ng walang hanggang kapahamakan. Kung meron pong walang hanggang kaligtasan, meron din pong walang hanggang kapahamakan. Kung merong langit, merong lupa. Okay? Merong langit, merong impyerno. Anong sabi mo dito? Na maparusahan ng walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So malinaw po na ang nagja-judge po ang Panginoon, hindi po ang tao. Amen? Kaya hindi po pwede sabihin ng tao, hoy, may impyerno ka. Hindi po, si Lord po ang nakakaalam. Tama? Ganon din po sa atin. Bakit po
100% natin na sinasabi sa atin na tayo po ay mapunta sa langit. Kasi una, tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Ebidensya po yan. Prueba po yan ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Okay? So malinaw po. Eternal death o second death. Number 4. Death to fellowship. Alam po ba, maraming mga Kristiyano ngayon, patay na po sa fellowship sa Lord. Tama? Sino-sino po yon? Yung mga tumalikod na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, napakahirap na tayo po ay malayo sa Diyos. Tama? Once na isang mananampalataya, malayo sa gawain ng Panginoon, sigurado po yan. Ang buhay po niya, malalayo na sa Diyos. Sigurado po yan, ang buhay niya ay mapapahamak dito po sa mundo. Hindi po sa impyerno, kundi dito po sa temporal na buhay. Bakit? Example po natin yung prodigal son. Prodigal son, di po ba? Ano nangyari doon? Iniwanan niya ang kanyang magulang. Sabi niya sa kanyang magulang, Ama, kunin ko yung aking parte. Binigay ng ama niya. Sige, ito. Anong ginawa niya? Umalis siya. Tinalikuran niya ang kanyang ama, ang kanyang pamilya. Pumunta siya sa kanyang mga barkada. Marami po ba nangyari ngayon yan? Marami. Mas pinalagan pa ang barkada kaysa pamilya. Matindi yun, mga kapatid. Pero pagka nagka-problema, siya nang balik. O, pamilya pa rin, hindi naman sa barkada eh. Kasi ang barkada, pagka nakasakit ka, iwanan ka na. Tama? Pag wala ka ng pera, iiwanan ka na ng barkada. Totoo po ba yan? Hindi. Totoo. Diba? Totoo po yan. Tapos, ikaw naman, nagyayabang ka dahil marami kang pera, sabi mo sa barkada mo, sky is the limit. Pero pag wala ng pera, para ka ng unggoy na nakatingala. Totoo po ba? Hindi. Totoo po, kapatid. Yan po ang dapat nating tandaan. Mahalaga ang pamilya. Nangyari po sa prodigal son, ano nangyari? Ang kanyang kayamanan na binigay ng kanyang ina, ng kanyang ama, mga kapatid, saan niya nilustay? Sa kanyang mga kaibigan. Amen po? Sa kanyang mga barkada. Sa kanyang mga sinasabi, mabuti pa ito ang aking kaibigan. Kasi, minamahal ako. Hindi niya alam, mahalan pala ng kaibigan niya yung kanyang pera. Nung naubos na, nalustay na, pinapansin pa rin po ba siya? Hindi na rin po pinansin itong prodigal son. Mga kapatid, alam po ba anong ginawa niya? Pumasok po siya sa piggery. Sa mga nag-alagang baboy. Habang siya po ay nagpapakain sa baboy, nakaupo, gutom na gutom. Sabi niya sa kanya sarili, mabuti pa ang baboy, maraming pagkain. Sinabi niya sa kanya sarili, bakit ako magpakagutom dito samantala yung aking ama sagana? Ano po ibig sabihin? Bakit po tayo tatalikod sa Diyos samantala ang Diyos ay sagana sa buhay natin? Tama? Bakit talikuran natin ang Diyos samantalang itong Diyos na ating paglingkuran, mga kapatid? Ang kanyang mga blessings sa atin, overloading, overtaking, ano pa? Overflowing. Tatalikuran mo yon? Punta ka sa barkada mo? Punta ka doon sa kasiyahan? Punta ka doon sa bisyo? Punta ka sa kasalanan? Samantala ang Diyos na totoo na ipinikuran, tinalikuran mo sa buhay mo. Ganun po, karamihan ngayon na mga mananampalataya, tinalikuran na ang Diyos, kaya tuloy
ang kanilang buhay naging miserable. Bakit? Wala ng kagalakan sa Lord. Tama? Nawala na siya ng kagalakan. Once na makasala ang anak ng Diyos, nawala po ng kagalakan. Katulad po ni David. Ano sabi ni David? Lord, restore unto me the joy of my salvation. Bakit? Nawala ang kagalakan ng kaligtasan po ni David nung siya po'y nakasala. Kaya si David nagbalik loob sa Lord. Kaya si David bumalik sa Panginoon. Kaya si David ay nananalangin sa Lord ng madibdiban na pananalangin. At kanyang inacknowledge si Lord sa buhay po niya sapagkat sa totoo lamang po mga kapatid, wala naman po talaga tayo iba pang pupuntahan. Amen? Si Lord pa rin. Wala tayong ibang lalapitan, si Lord pa rin. Okay? Kaya, mahirap po katulad ng prodigal son, tinalikuran nun niya. Pero nung siya po'y nagbalik loob, ano hong ginawa ng kanyang ama? Diba? Tinanggap pa rin po ba siya? Tinanggap pa rin. Kahit ganon ang ginawa niya sa kanyang magulang, tinanggap pa rin siya. At tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos nandyan lang lagi sa atin. Tama? Kahit matalikuran mo ang Diyos, nandyan pa rin si Lord sa atin. Subalit, mga kapatid, na bagamat po ang Diyos andyan lagi, bukas lagi sa atin, ang gusto ni Lord, ang kanyang mga anak ay magbalik loob sa Kanya. Nagbalik loob ito, ang prodigal son. Noong nakita sila ng malayo, naalala niyo po ba yung Pilipinong Koreano? 31 years sila na hindi nakita ng kanyang magulang na Koreana. Noong malayo pala nakita niya. Anong sigaw ng anak? Umo! Umo! Diba? Kahit Koreano eh. Di ba? Ha? Hindi, babae. Umo! Umo! Iyak na iyak siya. Ang magulang ganun din. Diba? Ang magulang ganun din. Pulis po siya, mga kapatid, dito sa Pilipinas. Malayo pa lang, tumakbo na yung anak. Hinanap niya ang kanyang magulang for almost 30 years. Hindi sila nakita. Kaya habang po nakita niya doon sa may tulay, nakita niya po yung balita. Tumakbo. Sumigaw, hindi siya nahiya. Tumangis ang kanyang mga lunga. At sumigaw siya na, Uma! 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 Kasi Koreano po eh. Kaya siguro sa Koreano din, yung ama, yung ina, tumawag din sa kanya, Unak! 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 Hindi kaya unak? Okay. Ganon din po dito sa prodigal son, mga kapatid. Nagbalik loob siya. Nakita niya kanya ama. Tumakbo din siya at niyakap yung kanya ama. Niyakap din siya ng kanya ama. Tingnan niyo pa mga kapatid, nagbalik loob. Mahalaga kasi balik loob lang po sa Lord. Huwag nating talikuran po ang Diyos. Nung siya ay nagbalik loob sa kanyang ama, anong ginawa ng kanyang ama? Nilagyan pa siya ng singsing. Ginto. Kasi during the time, pag may singsing ka ginto, palatandaan po yan na anak ka ng hari. Tama? Anak ka ng mayaman. May kaya ka. Okay? At saka, dinamitan siya ng magandang damit. Mga kapatid. Kaya, sa ating paglilingkod nito, meron pong tinatawag na death to fellowship. Huwag nating hayaan na tayo mamamatay po ang ating fellowship po sa ating Panginoon. Bakit? Siya po yung lahat. Siya po ang source ng lahat ng mga bagay. Hindi natin dapat siyang iwanan sa paglilingkod. Amen po? Alam po ba, pag wala tayo sa paglilingkod, ang iniwanan natin si Pastor, hindi po si Lord.
Amen po? At hindi po natin naiwanan mismo yung church, kundi si Lord. Kahit pa po anong sabihin mo, ang iniwanan mo si Lord. Okay? Kaya delikado yung tinatawag po na death to fellowship. 1 Timothy chapter 5, verse 6. Anong sabi mo dito? 1 Timothy chapter 5, verse 6. Sabi dito, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Datapat siya na nabubuhay sa kalayawan ay patay habang siya ay nabubuhay. Ibig sabihin, patay ang kanyang fellowship sa Diyos. Habang siya nabubuhay, buhay siya, pero siya po ay patay. Bakit? Ipatay ang kanyang fellowship sa Lord. Hindi na siya dumadalo. Hindi na siya nagbabasa. Hindi na siya nananalangin. Hindi na siya active. Hindi na siya masaya sa Lord. Nawala na yung kagalakan sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So malinaw po yan mga kapatid. Death to fellowship. Kaya huwag tayo mag-fellowship sa kung kanino-kanino man. Kasi ayaw po ni Lord. Basahin po natin. Ephesians chapter 5, verse 11. Anong sabi po dito? Ng banal na kasulatan mga kapatid. Tungkol po sa tinatawag po na fellowship. Sabi po dito, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Malinaw. At huwag magkaroon ng pakikisama o pakikibahagi sa di mabungang mga gawa ng kadiliman. Kaya delikado po kasi, no? Pagka magperisyon ka doon, may tendency po mahawa ka. Di po ba? Kaya hindi talaga ayaw po ni Lord yan. Yung mga gumagawa ng kadiliman sapagkat bagkos ay sawayin sila. So malinaw po, no? Maging po sa mga unbelievers, huwag po tayo mag-fellowship dyan, no? Meron man tayong mga ginagawa doon o meron man tayong kailangan sa kanila, pero ang ibig lamang sabihin po, huwag po tayong magpadala sa kanilang mga magagaling na salita. Matatamis na salita na akala mo ang patay ay nabubuhay. Di ba? Meron pa nalita, tatamis, no? No? Kita mo, pagka nagsalita ang mga unbeliever ngayon, akala mo ang patay, kaya nilang buhayin. Di ba? So, mag-ingat tayo, sabi po ni Lord, na kung saan po ay huwag po tayo mag-fellowship sa kanila. Kanino po dapat tayo mag-fellowship? Dito po. Basahin po natin mga minamahal. Aklat po ng Acts chapter 2. No? Verse 42. Sabi dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. So doon pala tayo mag-fellowship mga kapatid. No? Saan? Sa mga doktrina ng mga apostol. Okay? At fellowship, pakikibahagi. And in breaking of bread and in prayers. So doon pala tayo makikisama, makikibahagi. Mga kapatid. Sapagkat yun po yun ay gawain po ng ating Panginoon. Okay? So, next, panghuli. Death to sin. Separation from sin. O commit sin. Okay? Death to sin. Ibig sabihin, patay ka na sa kasalanan, kaya huwag ka nang gumawa. Tama? Patay ka na sa kasalanan dahil po sa ating Panginoon. Tinubos na po tayo ng ating Panginoon. Okay? Basahin natin ang Romans chapter 6.
Romans chapter 6, verse 1 up to verse 2, mga kapatid. Sabi ko dito, ano ba ang ating masasabi kung gayon? Tayo ba ay magpapatuloy sa kasalanan upang ang biyaya nawa ay sumagana? Verse 2, huwag nawa ipahintulot ng Diyos. Paano ba tayo na mga patay na sa kasalanan o dead to sin ay mabubuhay pa ng matagal dito? So merong tinatawag, tayo po ay mga patay na tayo sa kasalanan. Amen? Yun po tinatawag na dead to sin. Ibig sabihin, wala na sa ating kasalanan, patay na tayo sa kasalanan, at hindi na natin dapat gawin ang sabi po ng ating Panginoon, yung mga dati nating ginagawa. Yun po ibig sabihin, mga kapatid. Romans chapter 8, verse 1 up to verse 2. Sabi po dito, sa mga tuwid ay wala na ngayong kahatulan sa kanila na mga kay Kristo Jesus na lumalakad, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang batas ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay ginawa akong malaya mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. So pinalaya na po kasi tayo, kaya patay na tayo sa kasalanan. Pinalaya na tayo ni Lord sa kanyang biyaya, no? Sa kanyang pagtubos sa atin, sa kanyang kapangyarihan. Okay? Ito po yung tinatawag na batas ng Diyos o batas ng Espiritu ng Diyos. So malinaw po yun. Death to sin. Wala na po tayo sa ilalim ng kasalanan. 1 Peter chapter 2, mga kapatid. 1 Peter chapter 2, verse 24. Peter chapter 2, verse 24. Sabi dito na sa kanyang sarili mismo ay dinala ang ating mga kasalanan. Sa kanyang sariling katawan sa ibabaw ng punong kahoy. So dinala na kasi ni Lord yung kasalanan natin doon. Upang tayo bilang patay sa mga kasalanan ay dapat mabuhay sa katwiran sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay gumaling. Okay? Gumaling tayo saan? Gumaling tayo na dati po tayo ay patay dahil sa kasalanan. Tama po? Gumaling tayo sa ating buhay espiritual, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. At of course, maging po sa ating mga kalagayan ngayon, pinapagaling po tayo ng ating Panginoon. Ngayon, dahil alam po natin, sabi po ng ating paksa, for the wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 5 klaseng kamatayan ang ating napag-aralan po ngayon. Una, death of the body. Pangalawa, death, spiritual death. Yan. Pangatlo, anong kasunod? Eternal death o second death. Pang-apat, death to perishing. Pang-lima, death to sin. So malinaw po yan, mga kapatid. 5 klaseng kamatayan. Kaya, dito po sa Romans chapter 6, sa ating pong pagtatapos, kasi pag walang dugtong po ito, hindi ho kompleto. Kompletohin po natin. Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya, ito po yung gift na binigay ng Diyos sa atin. Anong gift na ito? Christmas gift ba? Hindi.
eternal life. Yung gift na binigay ng Diyos po sa atin. Tandaan po natin, ang Diyos ang gumawa ng ating eternal life. Amen? Ang Diyos ang gumawa ng ating kaligtasan. Kaya nga po, sabi po ni Pablo, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, thanks be to God for His unspeakable gift. Bakit tinawag na unspeakable? Bakit tinawag na hindi masabing regalo? Kasi po, tinubos tayo ni Kristo, tama? Binigyan tayo ng eternal life, ng buhay na walang hanggan. Ang eternal life, hindi po tao ang nagbigay. Amen? Hindi dahil po sa gawa ng tao, hindi dahil sa desisyon ng tao, kundi ito po ay ginawa ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa atin na walang kondisyon, at ito po ay tinatawag na unspeakable gift of God. Kaya may kanta tayo dito, mga kapatid. Basahin po natin, 1 Peter chapter 1 verse 8. Alam po ba mga kinakanta natin? Biblical po yan lahat, mga kapatid. No? 1 Peter, for example, dito po sa 1 Peter. Bago tayo magtapos, mga minamahal. Chapter 1 verse 8. Sabi po dito, siya na hindi nakikita ay inibig ninyo. Nasa Kanya, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita. Ngunit nananampalataya, kayo ay nagagalak ng kagalakang di masabi at puno ng kaluwalhatian. Ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Kanta ba yun? Joy unspeakable, full of glory. Kaya mga kapatid, malinaw, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hindi dahil sa reliyon, hindi dahil sa sekta, hindi dahil sa tao, hindi dahil sa ginagawa ng tao, hindi dahil sa performance ng pastor o ng tao, tayo po ay niligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Puwin po ang Diyos at nawa pinagpala po tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Sa Kanya po ang karangalan at kaluwalhatian, mga kapatid.